Micaela Belen hindi rin nagpahuli sa talaga namang magpa-picture sa kanya mga iniidolong men's volleyball player superstar. Belen, kinilig na magpa-picture sa kanyang ultimate crush. Wow naman. Nikolov Brothers from Bulgaria. Grabe ang pagmamahal nito sa kanilang fans. Pinoy fans na pahanga lalo. Mark Espejo, proud na talagang makapaglaro sa FIVB Men's Volleyball Championship na talaga namang hindi inaasahan niya makapaglalaro siya dito sa buong buhay niya. Kahit matalo daw ay proud siya. Ilang netizens trending pa rin sa social media na talaga namang hindi masyadong pinapanood ang FIVB dahil sa mahal ng ticket. Tots Carlos naging abay sa kasal ng friend kasama si Isa Molde. Yan pag-uusapan natin. Abi Maranyo, tuloy-tuloy ang training at workout dahil sa paghahanda agad sa paparating na PVL Reinforced Conference 2025. Samantalang Ivy at Dina Wong, talaga namang patuloy ang kanilang paglibot o pagbabakasyon. Ngayon naman ay sa Cebu ang kanilang target. Lahat yan pag-uusapan natin sa video ito at iba pang latest update. Kaya before that guys, please naman don't forget to like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bonggang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta nyo. Samantalang ibang players or team kaya na dumayo dito sa Pilipinas ay nagulat dahil sa kakaunti ang nanonood sa venue, lalong-lalo pa sa laban nito ngang USA na may pa-free lipap sana sila sa kanilang fans dito sa Pinas, ngunit kakaunti talaga ang nanood. Syempre dahil nga ito sa mahal ng ticket na hanggang ngayon ay talaga namang issue, at nakita lang natin at naramdaman ang FIVB power na maglaban ng host country na Philippines versus Tunisia. At bukod dyan ay talagang hindi na masyadong pinapanood ang ibang teams na naglalaro dahil nga sa mahal ng ticket. Dahil dito kahapon ay nag-update talaga ang ticket na medyo bumaba ang price. Kaya guys, syempre grab na at manood na ng live sa venue. Samantalang trending talaga namang nagpa-picture si Micaela Belen sa kanya mga iniidolo at mga crush kagaya ni Alyssa Valdez, na talaga namang grabe ang suporta niya din sa kanya mga foreigner na iniidolo, especially ang Nikolov Brothers na talaga namang si Simeon at Aravena. Kaya naman syempre deserve suportahan ang nagpupugian at naggagaling ang mga players na ito. Napansin din ng ibang fans ng Philippines ay talaga namang grabe ang pag-entertain ng Nikolov Brothers from Bulgaria sa fans nila dito sa Pilipinas, na talaga namang pinupuntan talaga nila upang magpa-picture. Kaya syempre deserve nila ang treatment. Samantalang latest, Isa Molde at Tots Carlos spotted na talaga namang dumalo ng kasal. Tots Carlos naging bridesmaid ng kasal. Grabe, bagay na bagay talaga sa kanya ang kanyang pormahan. At syempre sa mga kaibigan niyang ikinasal ay talaga namang andyan sila para sumuporta, kasama ang ibang players ng PBL, kasama din si Isa Molde. Kaya syempre congratulations at mabuhay sa bagong kasal. Yan ang update natin kay Tots at Isa Molde. Kaya syempre ingat-ingat na lamang. Samantalang dito naman kay Abi Maranyo, ngayon pa lamang daw ay talaga mag-iinsayo na siya at magti-training workout habang bakasyon pa at wala pang laro dahil sa paghahanda sa parting na PVL Reinforced Conference 2025 na alam naman natin mas lalakas ng ibang team. At syempre palakasan din ng import, kaya naman itong si Chang Abi ay nagpapalakas, parang import na rin daw ang lakas niya. At syempre bati naman natin si Ayesha Juegos dahil birthday niya ngayon. Happy birthday! Isa sa mga players ng Chocomucho Flying Titans. Sana soon ay talagang magamit ng Chocomucho para naman malaman kung gaano kakalakas. Syempre deserve mo mapunta sa ganyang team. Syempre latest update nga ba ng mga players, Dina Wong syempre kasama si Ivy Laxina ay papunta naman ng Cebu City para magbakasyon. Only vacation sila ngayon dahil malapit na naman ang PVL Reinforce at hindi sila makapaggagala. Kaya ngayon pa lamang ay talagang susulitin na nila puntahan ang mga gusto nilang lugar para naman mas ma-enjoy ang bakasyon. Kaya deserve nyo yan, Dina Wong, Ivy Laxina with her friends. At ingat-ingat na lamang kayo palagi dyan.
Maylin pa at may regalo kayo sa kanyang kotseng napakaganda. Ano kayang ibig sabihin ng latest post niyang ito? At sino kaya ang tinag niya? Kung alam nyo guys, i-comment nyo na yun sa baba. Dahil ito ay latest update o latest post niya sa kanyang IG story. Samantalang ito naman ang latest update. Ang nakikita natin sa screen ay mga rumor at ang iba ay confirm na talagang maglalaro sa PBR Enforce Conference. Sino kaya para sa Capital One? At sa tingin ninyo, sila na ba talaga ang maglalaro sa kanilang team na nandito? Dahil malapit na nga ang PBR Enforce Conference ay pinag-uusapan agad ito, lalong-lalo pa after ng FIVB Men's World Championship ay talagang ito na ang magiging topic ng volleyball. Ang tentative date nga ng PBR Enforce ay talagang magaganap daw October 7, ngunit wala pa itong confirmation. Kaya naman abang-abang na lamang po kayo sa aking latest post at agad ako mag-a-update sa inyo. Maraming salamat, ang lalakas ng info. Samantalang ito naman ang komento ng head coach ng Alas Pilipinas Men's na si Coach Fregoni. With the last set, I am happy. With the first two, I am disappointed, but that was not really their game. I just didn't feel good emotions from them in first set. The tension is also coming more from the fact that this is a bigger competition. Okay, if they can come against Egypt, against Iran, who will be very happy. The team will be very happy. Ito naman ang nasabi nitong ngang si Mark Espejo na talaga namang proud na proud siya makapaglaro sa ganitong klaseng competition at hindi talaga siya makapaniwala. Kaya naman manalo matalo ay talagang proud na proud siya. Dahil minsan lang maka-experience ng ganitong klaseng competition. Kaya good luck Mark at bawi ka next game kontra sa Egypt. Ngayon naman ibigay natin ang magiging laban ng Alas Pilipinas. Kailan kaya ulit ang laban nila kontra nga sa Egypt? Bale, Philippine time, magaganap nga ang laban nila ngayong September 16, 2025, 5:30 p.m. At bansang Egypt naman ang kanilang makakaharap at ang venue ay sa Mall of Asia Arena. Mas malakas ito kung ikukumpara natin sa Tunisia dahil sa kanilang ranking. At syempre, sana bumalik na ang laro nitong ngang si Ordiales na alam naman nating isa sa aasahan dahil sa kanyang tangkad at lakas din. Inabot lamang siya ng nervyos, hindi kagaya ni Bagunas, at si Espejo ay sana ay talagang 100% nang maibigay ang kanyang best. Ngunit okay naman ang laro niya. Samantalang itong si Ordiales lang ang talagang dapat mag-step up. Kaya pwedeng itong mangyari. Lalong-lalo pa ay talaga namang 2 games na lamang ang kanilang kakaharapin. Itong ay laban sa Egypt at laban nga sa natitirang Iran na talagang napakalalakas. Matalo man, at least binigay nila ang best nila. Malay natin manalo sila dahil bilog naman ang bola. Kailangan lang talino, bilis at diskarte. Kaya good luck Alas Pilipinas.